Anonymous Pinoy Confessions. Umiyak after a face fuck. Sobrang sensitive ng boyfriend ko. And honestly, love ko yun sa kanya. Pero after nung nangyari, feeling ko parang too much na. Alam mo yun, baka hindi na healthy para sa kanya. Bago pa lang yung relationship namin. So far, vanilla sex pa lang kami na may konting light choking. Pero syempre, gusto ko nang i-level up. 'Di ba? So eto na nga. Habang chinuchupa ko siya, tumihaya ako sa bed na nakalaylay ang ulo ko sa edge ng bed. Gusto ko kasi yung fina-fuck yung throat ko, like a face fuck. May something talaga sa pagiging not in control na sobrang hot para sa akin. Enjoy ko talaga siya, promise. Alam kong hindi lahat mahilig doon pero it is my biggest turn on talaga. Noong una, excited din naman siya. Pero nung natapos na siya, bigla siyang nalungkot. Sabi niya, feeling daw niya na ang sama-sama niyang tao kasi nakita niyang may luha yung mga mata ko. Like what the fuck? Seryoso ba? Habang may tamod pa ako sa bibig? Sabi ko sa kanya, babe, nag-enjoy ako. Inassure ko siya na hindi ko naman sisimulan yun kung ayaw ko. Pero ang lala, umiyak ba naman siya? Paulit-ulit niyang sinasabi na ang sama ng pakiramdam niya. Tapos tinatanong niya ako kung bakit ko raw gusto yung mga bagay na mukhang sobrang sakit. To be honest, medyo nainis na ako nung point na yun. Feeling ko kasi parang sinishame niya ako in a weird way na parang baliw ako kasi gusto ko yung ganun. I mean, alam kong hindi naman niya direktang sinabi yun. Pero kitang-kita naman na nag-enjoy din siya. Like hello. Kaya bakit biglang ganun yung reaction niya? Sobrang nakaka-imbiyer na lang. I swear. Nag-apologize naman siya eventually. Sabi niya nung nakita niya raw kasi akong umiiyak, na-guilty siya ng malala. Nag-usap naman kami tungkol doon. Pero ngayon, ewan, sobrang awkward na tuloy i-explore yung mga kinks ko o yung mga bagay na gusto ko kasi baka biglang mag-breakdown na naman siya. Nakakawalang gana tuloy. Second, cousin. I'm 25 years old male. Yung karanasan ko po ay magulo pero nakawala na ako doon. Way back in 2022, naging kami ng second cousin ko. She is female, 19 years old. 22 years old pa lang ako nun. Siya yung nag-aya sa akin na lumabas at gumala. Kakauwi ko lang nun sa Pinas that time after 5 years ko sa US. Actually, hindi kami close nitong second cousin ko pero out of nowhere, nag-aaya siyang lumabas at panay chat niya sa akin. Kung meron ba raw akong jowa, sabi ko, wala. Sabi niya, pwede mo ba akong jowain? Sagot ko sa kanya, hindi tayo pwede. Sagot niya, pwede yan basta walang makakaalam, pilit niya. Fast forward, almost New Year na ng 2023. Doon may nangyari sa amin. Hindi ko din alam bakit ko yun ginawa. Tapos nun, sabi niya sa akin, ano ba, tayo na? Ewan, hindi ko alam, sagot ko. But she said na, magjowa na lang kaya tayo. Ayun, naging kami nga after a few days. Ang rupok ko sa part na naging kami. So after that, bumalik na ako sa US. Naging kami for 2 years. Umuwi ulit ako sa Pinas. Umuwi ako sa amin. At doon may nangyari sa amin almost every day for 2 months. Pagbalik ko sa US from that vacation, nalaman ko na buntis daw siya. At yun, naguguluhan na ako sa time na yun. Sinabi ko sa kanya, hindi pwede to. Sagot niya sa akin, bakit? Sabi ko sa kanya, nakakahiya. Sabi niya sa akin, hindi mo na ba ako mahal? Sabi ko, mahal, pero hindi ito tama. Since then, akala ko pinagpatuloy niya ang pagbubuntis niya. But unfortunately, nawala sa amin ang bata after 2 months. So fast forward, may stable job na ako at siya ay meron na rin. Tapos out of nowhere, nagsabi siya na ayaw na raw niya at laking gulat ko nun. Pero as I expected, hindi talaga tatagal yung ganitong relationship. Hindi ko nasabi sa kanya dati pa noong una may nangyari sa amin na gusto ko na siyang hiwalayan. Dahil hindi talaga pwedeng maging kami dahil second cousins kami. Wala akong lakas ng loob na sabihin sa kanya kasi napaka-emotional niyang tao kaya hinintay ko na lang siya na ang bumitaw. Asan ka na, mahal ko? Hello, gusto ko lang ibahagi ang kwento ng greatest love ko. Minahal ko siya ng sobra at hanggang ngayon hindi ko siya makalimutan. Ako si Jul, lalaki, 21 years old, incoming third year tourism student. Kilala ako bilang bibo, makulit, masayahin at clown sa tropa. Pero sa loob, may lungkot na hindi ko masabi. Nakilala ko siya sa Manila. Nag-gig kami noon sa isang chill bar, Sabado ng gabi. Habang tumutugtog kami, nakita ko siyang ngumingiti. Sobrang ganda niya.
Nakatingin siya sa akin. Parang may ilaw sa paligid niya. Sa isip ko noon, baka hindi ako yung tinitignan niya. Wala kasi akong confidence, lalo na sa itsura at height ko, kaya hindi ko akalain. Chinita siya, petit, maputi, napaka-elegante tignan, magaling pumorma. Nasa kanya na lahat, ngiti na parang nagpapainit sa malamig na gabi, kaya lalong hindi ko inexpect na ako ang mapapansin niya. Maya-maya, nakasabay ko siya sa pinto. Ngumiti siya, kinakausap ako. Nagulat ako nang makipag-shake hand siya at itanong ang pangalan ko. Nakatitig lang ako sa mata niya, parang hinila niya ang buong kaluluwa ko. Sabi ko sa sarili ko, shit, ang ganda niya talaga. Kinabahan ako ng sobra, nanginginig ang kamay ko, parang may kuryente. Tinanong niya, pwede ba mag-request? Jeepney by Sponge Cola. Sakto, favorite ko yun. Tinugtog ko. Ngumiti siya at nakatingin sa akin habang nakaupo kasama ang mga kaibigan niya. Parang may sinasabi ang mga mata niya. Salamat. Nagkausap kami ng ilang minuto. Nagpalitan ng socials. Kinabukasan, nag-message ako. Kabadong nag-first move. Tinanong ko kung may free time siya. Kung pwede ba kaming lumabas at mag-dinner para magkakilala pa. Nagpatuloy ang kwentuhan namin araw-araw. Parang hindi na ako makatulog ng walang good night niya. Hanggang nagkikita na kami. Hawak kamay sa ilalim ng mesa at tawanan na parang walang bukas. Ipinakilala ko siya sa parents ko, tapos ipinakilala niya ako sa kanila. Kinakabahan ako kasi mahirap lang ako. Samantalang siya, malaki ang bahay at may fountain pa sa labas. Ipinakilala niya ako sa mama niya, pero parang hindi sang-ayon ng papa niya kasi Chinese sila, pero pinaglaban niya ako sa harap nila. Siya ang mahal ko, sabi niya sa magulang niya. Sa huli, pumayag rin sila para akong nanalo sa loto. Naging kami. Sinagot niya ako sa concert pa ng Sponge Cola sa ilalim ng mga ilaw at habang tumutugtog ang jeepney. Sinabi niya ang matamis niyang oo. Mag-grade 12 na kami noon. Magkaiba kami ng school. Sa Manila siya habang sa QC naman ako. Pero bawat linggo, nakikita kami. Balak namin mag-college ng sabay sa parehas na university pagka-graduate. Marami kaming plano. Magtrabaho sa cruise ship, magtayo ng maliit na cafe at magpakasal sa beach. Isang araw, nasa Bohol ako para bisitahin si Lola. Bandang 8 p.m, tumawag siya. Malambing ang boses niya. Nagpaalam na isi-celebrate ang birthday ng kaibigan niya. Lahat sila, babae. Pumayag ako. Sabi ko, ingat ka love. Text mo ko pag uwi mo. 1 a.m, nag-chat ang kaibigan niya. Pauwi na raw sila. Pero nagstay muna sila saglit para magpahinga dahil lasing daw. Nag-alala na ako. Hindi ako mapalagay. Parang may sumasaksak sa dibdib ko. 4 a.m na, wala pa. Hindi ako makatulog. Tapos tumawag ang mama niya. Na-rape daw siya. Parang nawasak ang mundo ko. Pinakamasakit sa akin na wala ako sa tabi niya noon. Nangako ako na poprotektahan ko siya. Na ako ang magiging sandigan niya. Wala akong magawa. Hindi ako makauwi agad para saklolohan siya. Naghintay ako sa Bohol. Umiiyak sa gabi. Hindi makakain. Balisang balisa. Parang patay na ako sa loob kahit buhay pa. Pag uwi ko sa Manila, diretso ako sa bahay nila. Nakita ko siya, pumayat, may pasa sa braso, blanko ang mata. Nagkwento siya sa akin habang umiiyak. Akala ko pahinga lang, pero 3 lalaki. Habang nagyoyosi sila, tumatawa pa. Grabe ang iyak ko. Gusto kong manakit, gusto kong maghigante. Pero wala akong magawa kundi yakapin lang siya ng mahigpit. Habang akap-akap ko siya, umiiyak at nanginginig ang boses niya. Hindi ko dapat ininom. Sising-sisi ako. Hindi ko mapatawad ang sarili ko. Makalipas ang 4 na araw, bumalik ako sa bahay nila para bumisita. Pero wala na sila. Sabi ng kapitbahay at guard, biglaan raw silang umalis. Biglaan din siyang naglaho sa social media. Parang nawala ang buhay ko. Grabe ang sakit. Halos mabaliw ako. Araw-araw umiiyak ako sa kwarto. Madami akong tanong. Bakit? Asan ka? Bakit hindi mo ko sinabihan? Lumipat kaya sila sa ibang bansa? 1 taon ko siyang hinanap. Sa social media, sa mga kaibigan niya, sa mga tagpuan namin. Lahat wala. Pinagpatuloy ko pa rin ang plano namin. Kinuha ko pa rin ang course ko sa tourism kahit wala na ang kasama kong nangarap. Araw-araw, iniisip ko siya habang nag-aaral. Makalipas ang 1 taon, December 2024, second year na ako, second sem. Sinabi ng prof ko na may nais raw kumausap sa akin.
bigla siyang bumalik. Nakita ko siya, pareho pa rin ang ngiti pero may lungkot sa mga mata. Naiyak ako, nanlumo. Marami akong tanong na hindi ko masabi maliban sa bakit mo ko iniwan? Mahal mo pa ba? Ako. Kate. Hi, I'm Jester. I gave her everything. Time, love, loyalty, lahat. Wala akong itinira para sa sarili ko. She did not have to ask. I gave it all. Willingly. Never akong nagkulang. My effort, buo. My love, sobra. I'm the kind of guy na kapag nagmahal, ikaw lang, walang iba. Kate, my first love. 2 taon kaming magkasama. I was 19, she was 18. And I really thought she was the one. There were nights na siya pa mismo yung nagyaya. Yung mga bagay na usually sa mag-asawa lang ginagawa. She brought it up first. Siya yung unang nag-aya. Sometimes she would just go quiet while we were together. Then look me in the eye and say, Jess, gusto ko maramdaman na akin ka lang. Or, walang masama. Tayo naman to, di ba? Pero kahit ilang beses niya akong tinukso, I never touched her. Not even once. I held back. Not because I did not want her, but because I loved her. Kasi para sa akin, love is not proven by sex. Hindi ko kayang gawin yun, knowing we were not married yet. It was respect, and I believed she deserved that. Or at least, akala ko. Kasi kahit lahat ng yun ginawa ko, kahit never ko siyang sinaktan or pinabayaan, she still cheated. And when I found out, it felt like boiling water was poured on me habang nakatayo sa ulan. Sobrang sakit. I did not scream. Hindi ako nagwala. I did not embarrass her. Tahimik lang akong nawasak. Ang hirap tanggapin. The person I protected, siya pa yung nanakit. Yung taong ayokong madungisan, ibang yakap pala ang hinahanap. Umiyak ako, hindi lang sandali. Buwan. I could not sleep. Hindi ako makakain. My mind was filled with questions. Where did I fall short? Ako ba ang mali dahil hindi ko siya pinagbigyan noon? Ako ba yung kulang? But despite everything, mahal ko pa rin siya. And even months later, kahit ilang gabi na akong umiiyak, she still lives in my heart. She will always be my Iris. Not because we ended well, not because I let her go and she found happiness, but because she became the scar na iniwan ng pagmamahal sa puso ko. A scar that never healed. Hindi lang siya pangalan, she is a reminder. A reminder of all the pain I endured for someone I truly loved. I do not even know if minahal ba niya ako the way I loved her. Pero ako, alam ko ang totoo. Every second, every word, every tear. At hanggang ngayon, kapag pumipikit ako, siya pa rin ang nakikita ko. What if ligawan kita? Hi, I'm Ree. I'm 20 years old, female. This story happened 2 years ago, around August. I was 17 then, turning 18. I was just a typical student. Some of my friends called me the brainy one, but I never saw myself that way. At that time, I was heartbroken to the point na napunta ako sa Omegle para lang may makausap. That was where I met Jed. He was turning 20. After a few days of chatting, we decided to meet up at a church in Bulacan. We talked about everything, our families, friends, academics. Doon ko nalaman na pareho pala kaming galing sa broken family and both pressured academically. He told me he was taking dentistry and already a second-year student. After that, tuloy-tuloy ang communication namin. We met twice a week strolling, kwentuhan, and eating together. Simple, pero masaya. Then midterms came. I got so busy that I barely touched my phone. We lost communication, pero kahit ganun, he never failed to reply to my stories or greet me on my 18th birthday. Dahil sobrang busy ko, minsan 2 to 3 days pa bago ko makita ang messages niya. After my birthday, he stopped messaging. Fast forward to New Year, I made the first move. I greeted him and he replied. We talked again and decided to meet to reconcile. We booked a room since neither of us liked loud places. We met on January 6. We talked about everything that was left unsaid. And yes, we did that. And I don't regret it. He told me, what if ligawan kita? Mahal pa rin kita. I didn't know what to say. I cried. He even said, sa lahat ng nakasituationship ko, tayo lang ang walang pictures. I was hesitant to take one kasi I looked so haggard. So I said, next time na lang, mas madami tayong kuhanan. We continued talking, but a few days later, I got sick.
I could not open my phone for 3 days. When I finally did, I saw I could not message him. I thought I was blocked. Then I decided to make a dummy account to search his name. The first thing I saw was a post from his family and friends. He passed away. He ended his own life. I found out, hindi pala niya ako binlock. Nag-delete na pala siya ng account kasi may plano na pala siya. Worst part, I found out on the day of his burial. I never got to attend his wake. I didn't even get to see him one last time. That haunts me. Akala ko sa teleserye lang nangyayari to until it happened to me. A part of me died that day. I was so broken. I even planned to end my life too, but all my attempts failed. It took me a year to recover. Eventually, I met his parents. That's when I found out he was not a dentistry student. He was taking computer engineering. They also asked if I had photos of us. I had none. As in wala, ni isa. Sobrang nagsisisi ako. Ang daming what ifs sa isip ko. What if nagpicture kami? What if alam ko na may pinagdadaanan siya? What if nakausap ko siya ulit bago mahuli ang lahat? Pero wala na. Huli na ang lahat. Now, I'm a second year psychology student. Still trying to understand myself. Gusto ko ring gamitin ang sarili ko bilang instrumento para mas maging aware ang mga tao tungkol sa mental health. Siguro ito na rin ang paraan ko para tulungan ang sarili kong mag-heal at sana makatulong din ako sa iba. Wala na rin akong balak pumasok sa relationship. May mga nanligaw pero wala ring nakakahigit sa kanya. Siya pa rin ang hinahanap ko. Akin ka lang. I am 19 years old while he is 21. We met last June 2024. I love posting thirst traps and dahil dun, syempre, maraming nagte-text. Ako naman, sinasabayan ko lang. Tapos kapag na-bored ako, i-ghost ko lang. My friends called me ghoster. Dati pa, kasi nga mahilig talaga ako mang-ghost. Fast forward, there was a guy who texted me, asking me if pwede ba makipag-friends. I responded after a few hours. Yes, and doon na nag-start na palagi siyang nagchat-chat sa akin. Kahit hindi ako mag-reply, palagi siyang nangungulit. Then one time, nagpasama ako sa kanya. It was July that time. Nagpasama ako somewhere kasi hindi ko kabisado yung place pero siya kabisado niya kaya sinamahan niya ako. That was our first meet up. I was taller than him. He was chubby, moreno, and cute but not my type. He was mabait din. 2 weeks later, nag-confess siya na gusto niya ako but I immediately rejected him but in a very nice way. I explained to him why but he insisted na maghihintay siya hanggang maging ready ako. But I told him na I only see him as a friend, more like a brother. I thought titigil na siya, pero hindi. Instead, mas naging super clingy pa siya. Then he acted like he owned me, so I decided to text him one last time, then ginost ko siya. Fast forward, September na. Panay pa rin ang chat niya sa akin, pero hindi ko siya pinapansin. Nasa restricted ko lang siya. Then one time, bigla siyang nag-open up and I felt so sad for him. Kaya bumalik ulit ang communication namin. Then he asked me if I could accompany him kahit ilang oras lang. Sabi ko 1 oras lang kasi may lakad ako. Tumawad siya na kung pwedeng 1 hour and 30 minutes. Pumayag ako tapos pumunta ako sa kanila. Nahihiya siya at first since sa chat lang kami nag-uusap. Kaya ako na ang nag-start ng convo. Bakit sa chat kapag nagsasalita kaharap mo na ako? Then he replied, sorry nahihiya kasi ako. Nasa bahay kami ng auntie niya and kaming dalawa lang ang tao sa bahay. Biglang sabi niya, pwede bang pahug? Okay, sure, sagot ko. Then nashock ako nung biglang hinatak niya ako papunta sa kanya at pinaupo. Bali na paupo ako sa lap niya and biglang naramdaman ko yung talong niya na tumatayo. Tatayo sana ako kaso he pulled me closer. Then he asked me if he could, play with my thing. Then ayun, may nangyari sa amin sa sofa, sa banyo at sa kusina nila. After nung happening na yun, bumalik yung communication namin. Pero parang na-obsessed na siya sa akin. He was like, baka maghanap ka ng iba. He was acting like he was my boyfriend even though he was not. 3 beses may nangyari sa amin sa kanila kahit na nasa bahay ang tita niya. I was his first while he was my second. I was also his first love. How did I know? Inamin sa akin ng closest cousin niya. Pero kahit anong gawin ko, hindi ko talaga siya magustuhan. Alam niya yun, pero he would not stop. Then one day, I told him that I like someone else. Then he said things like, gusto ko sa akin ka lang. Pabalikan kita. Uuwi lang ako ng province. I will make you mine. And that scared me.
It was really creepy. Tapos sinagot ko siya, parang sobrang obsessed ng tono mo. His response, of course I am. Who wouldn't be obsessed with you? And that was the last time I texted him. I ghosted and blocked him sa lahat ng social media ko. If you're seeing this, Aki, all I want to say is that I hope you find someone who will match with you. You are really kind, you have a good heart, and you are smart. Standard ka pa rin naman when it comes to love languages. You have it all. Kaya sana makahanap ka ng para sa'yo. Forever yours, Attorney. I'm male, 31, and she's female, 25. This story of ours go way back 2016 when I first met her. Sobrang bata niya pa nun. I guess she was 17 during that time and I was 22. Kakastart ko lang nun as an engineer, tapos tinapon agad ako sa Mindanao. Sobrang bored ko pa nun kasi province talaga yon. Kaya ang ginawa namin, work sa umaga tapos inuman sa gabi. Hanggang sa dumating yung November. Sem break ata nila noon. Doon ko siya nakita. Sa city kasi siya nag-aaral. I found her very beautiful. Tapos kapag nagsasalita siya, fluent siya mag-Tagalog, lalo na mag-English. I learned from my workmates that she's from a rich family and also an achiever. I tried befriending her pero wala, ayaw ako pansinin. Humanap talaga ako ng way para makaklose ko siya. Sakto, yung pinsan niya naghahanap din ng work so pinasok namin sa planta na pinagtatrabahuhan namin. Nahingi ko ang number niya. Tinry ko i-text pero walang reply. Sabi ko sa sarili ko baka may boyfriend na rin kaya back off na ako. Lumipas ang ilang linggo, bigla na lang nag-text. Sobrang saya ko nun, nilibre ko ang buong team. Grabe, unang usap namin sa text from 11 a.m. to 4 a.m. Hindi talaga ako nakaramdam ng antok. Sobrang saya niyang kausap, ang daming kwento. Siya yung babaeng pag nakausap mo, hahangaan mo talaga. Kasi yung mga sinasabi may laman at may matututunan ka talaga. She's good with conversations. I tried courting her pero hindi pa raw siya ready. Tapos lumipas ang ilang buwan. Ganun pa rin, ayaw niya talaga. Sabi ko nun, titigilan ko na talaga hanggang sa sinagot niya rin ako. Well, engineer, you're mine now. Baka maging semento ka kasi kung hindi kita sasagutin. I was the happiest man that day. Kaso sobrang daming restrictions. Bawal malaman ng lahat kasi strict masyado ang parents niya. Hindi ko makakalimutan noong pinuntahan ko siya sa school na may bitbit akong bouquet. Hindi man lang niya ako nilapitan. Tinawagan niya lang ako na bawal daw malaman ng friends niya. As what they say, mabilis ang oras kapag masaya ka. Bigla na lang ako tinawagan ng company ko na marere-assign ako so need ko bumalik sa Manila. Trust me, ang hirap magpaalam pero sa isip ko babalikan ko siya dahil mahal na mahal ko siya. Malapit na rin siya gumraduate nun kaya sa isip ko pwede na siya sumama sa akin sa Manila. Mahirap ang LDR kasi nasanay ako nakausap siya palagi. Pero nung mga time na yun, busy na rin siya kasi third year college na siya nun. Hindi ko na masyado nakakausap tapos nagagalit pa siya dahil ang clingy ko raw. Kaya ako na lang lagi nagsusorry. Inisip ko na lang na mas matanda ako sa kanya kaya dapat magpakumbaba ako. Nagiging okay naman kami agad, sa isang bagay lang hindi. She opened up about entering law school after she graduated college. Hindi ko maintindihan kasi parang madadagdagan pa ang panahon ng paghihintay ko sa kanya. We argued, hinamon niya ako ng breakup and I agreed pero di ko pala kaya. She said she wanted us to end and I just said goodbye, my future lawyer. Yet, my misery did not end there. Lagi akong laseng, lagi akong nagda-drunk call. Hindi ko na mabilang kung ilang beses akong nagmakaawa. Umabot pa sa email niya. Mga ilang buwan ang dumaan, hindi pa rin ako tumigil. Until one day, may tumawag sa aking lalaki. Stop messing with my girl. Sobra akong nasaktan nun. Napastok pa ako and yes, may boyfriend na pala siya. Sa bagay, 8 months na rin yun mula nung mag-break kami. I was so bad for hoping they would break up. Nagkatotoo nung pandemic, pero sakto rin nung nagka-girlfriend naman ako. I feel disgusted with myself for committing to a new relationship knowing na siya pa rin ang mahal ko. Kinausap ko yung girlfriend ko and sinabi ko ang totoo. She understood kasi siya rin kakagaling lang din sa breakup nun. Ready na ako balikan siya ulit. Naghahanap na lang ako ng tiyempo nun but I guess the universe really wants to punish me. Nalaman ko na lang na ikakasal na pala siya and that she was having a baby. Nagkabalikan sila nung boyfriend niya. I cried. I was so hurt. Akala ko kasi pag nag-law school siya nun, mawawala na siya ng life or panahon para sa akin. Possible pala yun. Ang tanga ko lang. Hindi ko siya inintindi. I was so selfish. After almost 7 years, nakita ulit kami. Nakabalik ako sa Mindanao for a project. Sakto dun sa resort na inaayos namin, dun din ang reunion nila.
I saw her. She is now a lawyer, married and a mother. Maganda pa rin as always. To my surprise, sobrang affected ko pa rin sa presence niya. Mahal ko pa rin pala. Tanga ko lang siguro kasi umaasa pa rin ako. Kung sakali man na hindi mag-work ang marriage niya, I will always be here to catch her and her kid. Forever yours, Attorney. Engineers, Attorney. Hi, I'm writing this to clarify some things and also to express my gratitude to those who have shown interest and support in our story. I bet you already know me. I'm the attorney from the episode Forever Yours, Attorney. I met him when I was in my second year in college. I might be minor that time, and if people are concerned about our age gap, you don't have to worry that much. He is respectful, kind, and handsome. Yes, I read some of the comments that maybe he is not handsome, that's why he can't move on. Sorry to tell you, he is. Plus our age gap is not really an issue. We became officially together when I turned 18. When I first saw him, my step-cousin had a crush on him. I didn't like his vibe. Ang alam ko kapag gwapo in taga Manila, playboy. Plus ayaw ng parents ko na mag-boyfriend ako since alam nilang marami pa akong plans in life. However, it was our semestral break and since strict ang parents ko, I needed to stay at home for the whole month. Sa sobrang bored ko, nireplyan ko na lang si engineer that time. Sabi naman ng step-cousin ko, parang sa akin daw interested. I did not expect too much from what we were trying to build at that time. My debut came. My mom did not want him there. I was so sad, but I was happy kasi sinama siya ng pinsan ko. He was there, yet hindi kami sumayaw nor nag-usap nun. I was so sad for him, pero I could not do anything. I talked to him and he said it was fine. He was just happy to witness my debut. Natatawa ako nung bumisita siya sa school. Sabi ng friends ko, ang swerte naman ng girl na pagbibigyan ni guy ng flowers. Then maya-maya, biglang tumawag si engineer. Then biglang tumingin sa akin ang friends ko. Si mama to, sabi ko. And they said, girl, kung hindi mama mo ang tumawag sa'yo, iisipin namin boyfriend mo yan. Grabe yung kaba ko nun. Limited friends lang ang may alam about us. When we went on dates, kailangan sa wala masyadong tao o di kaya naman sa malayo sa amin. The time he told me that he was going back to Manila, hindi niya alam how broken I was. But I chose not to tell him kasi baka hindi siya umuwi. And I know for a fact that engineers here in Mindanao do not earn much. Their company was so generous and he was just starting his career back then and I wanted the best for him. Hindi niya alam to pero I plotted my schedule planning to visit him in Manila on my summer break. Kahit may pera ang parents ko, nag-ipon talaga ako papuntang Manila. At syempre hindi alam ng parents ko na may plans ako bumisita sa Manila. Pero hindi ako natuloy kasi months pa lang since nakabalik siya ng Manila, bumisita na siya agad and I was so happy. Yet, my mom taught me to always choose myself kahit sino or ano pa man yan and I always wanted to become a lawyer. I met my husband in college. We were just college friends that time. Ahead siya sa akin and he would always talk about law school kaya napaisip ako na kaya naman pala i-pursue. He is so goal-oriented. Nakukwento ko yon kay engineer pero nasisense ko na nagsiselo siya so I distanced myself from my husband that time. Naging busy ako sa course ko. Ang prilo ko was education kaya marami kaming ginagawang instructional materials and kung ano-ano pa. Engineer was demanding too much time, knowing na I barely slept. And when I'm out with friends, he was jealous. But I understood the gravity of being in LDR. I assured him and even told him about my plans of going to law school. He did not agree. I was so tired that day plus my dog just died. And that's when I told him I wanted a breakup. I did not expect that he would agree. He said, "Goodbye, my future lawyer." That crushed me. I was walking dead during those times, but I lived for myself. I continued. I moved on. Months have passed and I and my now husband became official then. As for engineer, he would keep drunk calling and drunk chatting me. Naintindihan namin yun. Pero dumating na sa time na hindi na napigilan ng asawa ko at tinawagan na niya si engineer. 2019, I finally made it to law school. Supportive lang talaga yung asawa ko noon. Not until pandemic happened, we broke up. I was so broken at that time. I'm not gonna lie. I thought about going back with engineer. Regrets came in, but I'm happy I did not. Kasi chinat ako ng girlfriend niya that time at inaway ako, knowing na wala naman akong ginawa sa kanila. Hindi ko siya pinatulan and told her to resolve their issues. I lived peacefully. Then my husband and I got back together and we had a baby. Then in 2023, I graduated and passed the bar. I saw engineer a few months ago. Nostalgia crawled into my heart.
I could sense he is accomplished and maybe that is the Lord's plan for us. Why would I be sad and miserable when he is now a successful engineer and I am now a lawyer's wife and a mom? I am honored that he still loves me and I still love him as a friend and I wish him nothing but the best and I pray for his healing. To engineer, you know you will always have a special place in my heart. The love and respect we have for each other make us better people. I am praying that you may find the right person that will love and understand you the way my husband did to me. See you when I see you. Ipapakonstruct ko ang office ko. Hehe. The summer, I turned crazy. Hi, I'm Male, 21, an architecture student. All my life, ang alam ko, straight ako dahil yun naman ang nakasanayan. I'm never the serious type. Nakatatak na sa utak ko. I like girls and that's it. Not until I met this guy. He is Male, 22, isang engineering student. Nakilala ko siya sa isang bar sa Manila and he is a bartender there. I was so stressed that time because of a fucking family problem. I was just talking to him that night. Casual lang ang dating. I'm just ranting. Not until he offered something. He asked me if I want to forget my problem at dahil lasing ako at curious sa inaalok niya, kahit alam ko kung ano yun, nag-G na lang ako. Sa sobrang curious na lang din kung ano bang feeling if lalaki naman ang matry ko. Pumunta kami sa pinakamalapit na hotel and doon na namin sinimulan. Tangina, I never knew that it would be the best night of my life. I wanted to be top pero hindi niya ako pinagbigyan. Ang galing niya, knowing na we were both masculine. Pucha, malaki ang katawan ko pero mas malaki ang kanya at mas malaki rin yung isa niya pang ulo. Ramdam ko ang sakit ng katawan paggising. Ang nakakatawa lang after nung gabing yun, gumising akong may 2K sa bedside table. Gago, ginawa pa akong bayaran. Akala ko doon na matatapos. Sa utak ko, it's just a summer mistake. Curious lang ako. Well yeah, masaya. At yes, masarap. Noong nag-umpisa ang school year, may pinormahan ako from accountancy department. Maganda, as in, just my type of morena girl. Medyo matagal kong pinormahan bago ako pinapunta sa bahay nila. And guess what? Noong nakatapak na ako sa bahay nila, we made out sa sofa. I was about to open the condom that time nang may biglang dumating. Bad trip. Ang nakakagulat at nakakainis pa, kuya niya yung dumating. Kuya niya pala yung engineering student na naka one night stand ko. Ang hindi ko maiwasang isipin after nung summer na yun ay hindi na ako nasasarapan sa babae at nagdududa na rin ako sa kung ano ako. Bakla na ba ako nito? 8 years kami. 8 years. Hi, please give me some advice. Nanginginig actually ako while typing this. I-summarize ko na lang. I'm 26, female, and boyfriend ko is 26 din. 8 years kami. 8 years. Tapos biglang few nights ago, umiinom kami sa kanila. Marami-rami na siyang nainom. Biglang umiyak, putya. Hagulgol at may uhog pa. Takang-taka ako, akala ko kung ano ang nangyari. Anong problema? Tangina, mahal niya na raw yung kawork niyang babae. Married woman to ha, na may anak. His exact words, tangina mix, mahal na mahal ko to. Di ko na kaya magkunwari sa'yo. Di ko na kaya na magkunwari na okay sa akin yung sitwasyon namin. Umiiyak pala siya kasi nakikipaghiwalay yung babae. Lumuhod siya sa harap ko habang humahagulgol. Hayaan ko raw siya maging masaya kasi ngayon niya lang raw naramdaman to. Habang sinasabi niya yan, nakatitig siya sa mata ko. Pulang-pula yung muka. Halos pumutok na lahat ng ugat sa buong ulo. Hindi ko alam anong nangyari o saan ako nagkulang sa kanya. When I saw the woman, I felt more insecure. Maganda siya. May hawig siya kay AJ Rabal. Yung tipo ng babae na hindi mo aakalain na may asawa at anak kasi mukhang naalagaan maigi yung sarili. Wala man lang akong naramdaman na may iba. Malakas instinct ko sa exes ko. Pero siya, iba. Dahil never siya nag-cheat at alam ko buhay at pagkatao niya. Hindi siya cheater. Paano nangyari to? Paanong mahal niya na yun? Ngayon, gusto kong may mangyari. Gusto kong kausapin yung asawa ng babae. Gusto kong may matanggalan ng trabaho. Gusto kong may umiyak. Masyadong masakit to. Please, please, please. Bigyan niyo ako ng step by step kung anong gagawin ko to give them hell. Galit na lang nararamdaman ko at gusto ko pare-parehas kaming makaranas ng impyerno. Attorney, Dad. I'm not sure if tama ba na i-share ko tong sitwasyon ko ngayon pero maglalakas loob ako to seek some advice. Itago nyo na lang ako sa pangalang B, 23 years old, third year college, AB Political Science student. This happened way back April of this year when I was really bored and so down kasi malapit na ang finals and I feel like I need a break. Out of nowhere, I have the G app.
that I haven't opened in a while. Dahil sa boredom, naisipan kong mag-online and to my surprise, madami na palang messages na hindi ko nabasa simula nung nag-stop akong gamitin yung app. When I was reading along the unread messages, may biglang nag-notify na tila bagong message lang. There goes this random guy na 31 years old ang edad na nakalagay sa profile niya without any names or identification. As per usual, nagpalitan kami ng hi and hello messages hanggang sa naisipan naming mag-meet kami sa place niya. I was not scared nor felt anything bad kasi he sent me his pictures and he looked nice naman and kind. Later that night, tinuro ko sa Grab kung saan ako ibababa dahil binigyan ako ng house address. Nang pagbuksan ako ng pinto, damn, ang hot naman ng taong to. Alam mo yung dad bod na mataas ang sex appeal para sa edad niya? Pagkatapos noon, alam nyo na ang kasunod na nangyari. Pagkatapos noon, we planned eventually na maging FUBU. I called him dad after the very first time we met. We exchanged infos at nakikita kami every time na nag-aalay ng schedule namin. Sa hindi malamang dahilan, bigla na lang siyang hindi nagparamdam at hindi ko na alam paano siya i-contact. Hindi ko naman pinilit pa sa sarili ko hanapin siya ulit, but I still seek for a reason bakit bigla niya akong ginost. May nakita ba siyang iba? Nagsawa na ba siya? Hindi ko alam. Weeks passed. Ang program namin sa political science ay nag-hold ng seminar related sa course. People were invited from different areas and schools. Normally, we would welcome with joy yung mga visitors, especially mga taong with credentials and posts sa government. Ngunit ako ay napatulala nung i-announce ng host ang isa sa mga special speakers sa seminar na gaganapin. Ako ay nanigas na parang hindi makapaniwala sa aking nasaksihan. Pamilyar na balbas, ang matikas na braso at ang maamo niyang muka. Si Dad. Pinakilala siya bilang isang abogado na nagtapos sa kalapit lang na school. As he talked with his expertise sa seminar, hindi halata na wild siya sa kama. Nasa isip ko kung alam lang nila. Nang matapos na siyang magsalita, agad akong umalis at pumunta sa CR para maghilamos at magising sa katotohanan matapos ng aking nakita. I was shouting inside the CR in disbelief knowing ako lang mag-isa sa CR. Sinuklay ko ng daliri ang aking buhok habang nakayuko ang ulo katapat ang salamin. At pagtaas ko ng aking ulo, nakita ko ang mukha ni Dad sa salamin. Napasabi na lang ako, "Attorney?" Sabay takbo ng mabilis pa uwi, puno ng hiya, pero may parting kinilig. Ahas pala si Mommy. Nung 23 ako, may nakilala akong guy. Sobrang okay niya, pero ang catch, 20 years older siya sa akin. Sa isang kumpanya lang kami nagtatrabaho noon. Ako, yung guy, at si Mommy. Noong naging kami na, napansin ko na palaging mainit ang ulo ni Mommy sa akin for no apparent reason. Akala ko stress lang sa trabaho or pera kasi split kami ni Mommy sa bills sa bahay pati sa upa. Hindi ako nagreklamo kahit walang natitira sa akin kasi mahal ko yung dalawa kong younger siblings at gusto ko talagang makatulong. But then one day, habang nasa bahay ako ng boyfriend ko, hiniram ko yung laptop niya para mag-browse. Pagbukas ko, nakita ko yung number ni Mommy sa inbox niya. Pinindot ko at putya, puro explicit photos ni Mommy yung nakita ko. As in scandal photos ni Mommy. Nagsuka ako sa sobrang pandidire. Nung hinarap ko yung boyfriend ko, sabi niya sinend daw ni Mommy yun ng kusa. Hindi ako naniwala nung una kasi sino ba namang matinong tao ang gagawa nun ng walang dahilan. And syempre, Mommy ko yun. Umuwi agad ako at kinonfront ko si Mommy. Tinignan niya lang ako at ang sabi ba naman, "So ano, adult games lang yan, hindi mo maiintindihan." Hindi siya nag-apologize. Wala akong nagawa kundi mag-move on na lang muna kasi hindi ko kayang bumukod sa liit ng sahod ko. Fast forward, kinasal ako at naging masaya ang buhay ko. I had my firstborn, my daughter. When I finally became a mom, it was a different love that I felt towards my daughter. Real talk. Sa sobrang pagmamahal ko sa anak ko, hindi ko maisip kung paano nagawa ng isang ina na sakta ng anak niya sa paraang ginawa ni Mommy sa akin. Kaya kinausap ko siya, sinabi ko lahat ng sama ng loob ko, and still, hindi pa rin siya nag-sorry. And now that I am a mom, hindi ko talaga masikmura yung mga choices niya. Nalulungkot lang ako ngayon. Malungkot ako kasi hindi ako nagkaroon ng normal at mapagmahal na nanay. Malungkot ako kasi dati bumibisita siya, pero ngayon hindi na kasi naging awkward na lahat dahil lumabas na ang katotohanan. Never ko tong kinuwento kahit kanino kasi ayaw ko siyang mapahiya. Pero grabe, hindi ko na talaga kayang tiisin.